Napag-isipan mo na ba kung bakit maraming tao ang nagbabasa tungkol sa Law of Attraction, gumagawa ng pang-araw-araw na affirmations, pero patuloy pa ring nahihirapan sa pera, kaligayahan, at kaganapan? Bakit tila madali lang sa iba na makuha ang lahat ng kanilang ninanais, habang ang iba naman ay nananatiling bigo, balisa, at kumbinsido na hindi kumikiling sa kanila ang universo? Ngayon, ilalabas ko kung bakit nga ba hindi gumagana ang Law of Attraction para sa nakararami. Iyon ay 70% ng mga tao, at higit sa lahat, kung ano talaga ang naghihiwalay sa ilang nakakamit ang mga resulta mula sa mga nananatiling bigo. Maghanda ka, dahil ang ilan sa mga katotohanang ibabahagi ko ay maaaring masakit pakinggan, ngunit sinasalamin nito ang personal kong naranasan, binago, at itinuro sa libu-libong tao sa buong mundo. Kapag inaalala ko ang malalim na dahilan kung bakit marami ang nahihirapang paganahin ang Law of Attraction, lagi akong bumabalik sa isang pangunahing issue, ang paradigm. Tahimik ito, hindi nakikita, ngunit kinokontrol ang lahat. At karamihan sa mga tao ay hindi nga nakakaalam na sila ay nakakulong dito. Naranasan ko ito sa loob ng maraming taon, bago ko pa man matuklasan ang anumang prinsipyo ng kasaganaan. Araw-araw akong gumigising ng walang kamalay-malay na naniniwala na ang buhay ko ay nakatakdang maging maliit. Lubhang nakabaon ang paniniwalang ito na tila bahagi na ng aking pagkatao. Sinasabi ko sa sarili ko na kulang ako sa edukasyon, hindi ako may talento, at wala akong espesyal. At nang hindi ko namamalayan, nabuhay ako sa loob mismo ng hangganang iyon, tulad ng isang di nakikitang bakod na hindi ko kailanman sinubukang tawirin. Dito nabibigo ang 70% ng mga tao. Gusto nilang baguhin ang kanilang buhay, makaakit ng mas maraming pera, mas maraming oportunidad, mas maraming kalayaan, ngunit may dala silang mental na programa sa loob nila na paulit-ulit na nagsasabi, hindi mo kaya yan, hindi yan para sa'yo, magkakamali ka, hindi ka ipinanganak para dito. At ang nakapagtataka, madalas, naniniwala sila na nag-isip sila ng positibo, naniniwalang nakatutok sila sa kanilang ninanais. Ngunit sa ilalim ng malay na pag-isip ay nakatago ang isang emosyonal na pundasyon na nabuo mula pa sa pagkabata, mula sa kanilang pinakamaagang taon, hinubog ng mga karanasan, pamilya, lipunan, at takot. At kapag hindi nagbago ang pundasyong iyon, wala ring magbabago. Naaalala ko ng buo ang isang panahon sa buhay ko kung saan taos puso akong naniniwala na ginagawa ko ang lahat ng tama. Nagbasa ako tungkol sa kasaganaan, nangarap ng mas magandang buhay, nag-imagine ng tagumpay, ngunit araw-araw, paggising ko pa lang, ang unang pakiramdam na bumangon sa loob ko ay pareho, isang bigat sa aking dibdib. Ito ang pakiramdam ng pagiging nakakulong. Para bang may panloob na boses na bumubulong na hindi ako ipinanganak para sa malalaking tagumpay. At ito ay otomatiko kaya't hindi ko nga namalayan na isang paradigma ang kumokontrol sa akin. Marahil naramdaman mo rin ito, ang pakiramdam na gaano ka man magsumikap, tila laging may humihila sa iyo pabalik. Napansin mo na ba yan nangyayari? Naniniwala ang mga tao na nabibigo sila dahil sa malas, kakulangan sa pera, o kakulangan sa oras, ngunit mas malalim ang katotohanan. Nabibigo sila dahil ang paradigma ang nagiging sanhi para gumawa sila ng parehong desisyon, magkaroon ng parehong emosyonal na reaksyon, sundin ang parehong mga pattern, at gumawa ng parehong mga resulta, taon-taon. Ito ang dahilan kung bakit ang isang tao ay maaaring kumita ng mas maraming pera, makakuha ng oportunidad, o magsimula pa nga ng negosyo at pagkatapos, sa maikling panahon, bumalik sa eksaktong parehong antas tulad ng dati. Dahil laging hinihila sila pabalik ng paradigma sa kung ano ang pinaniniwalaan nilang kanilang lugar. Nakita ko itong nangyari sa mga taong may mataas na talento, matalino, dedikadong individual na may tunay na potensyal, ngunit hindi kayang panatilihin ang mga resulta. Nakita mo na ba ito sa sarili mong buhay? Masigla kang nagsisimula ng isang bagay, nararamdaman mong ito na, ngunit di nagtagal ay bumalik din sa dati ang lahat. Ayon sa estadistika, isang malaking bahagi ng mga taong gumagawa ng New Year's resolutions ay iniiwan ang lahat ng iyon bago pa matapos ang 30 araw. Hindi ito kakulangan ng willpower, ito ang paradigma na gumagana. Hindi nito pinahihintulutan ng tao na manatili sa tamang landas dahil, sa kaibuturan, hindi sila naniniwala na karapat-dapat sila sa bagong pamumuhay na yon. At kapag nililingon ko ang nakaraan, naaalala ko kung paano halos pinigilan ako ng paradigma ito mula sa lubos na pagbabago ng aking kwento. Huminto ako sa pag-aaral, nagtrabaho sa kung ano-anong trabaho, nagpapalit ng gulong, nagpapalit ng langis, gumagawa ng paulit-ulit na gawain na walang pag-asa.
Nang masugatan ang aking hinlalaki sa isang lagari, naramdaman ko na tila kinumpirma nito na ang buhay ko ay laging magiging limitado. At sa mahabang panahon, tinanggap ko ang ideyang iyon bilang lubos na katotohanan. Iyan ang mapanirang kapangyarihan ng isang paradigm, pinaniniwala ka nito na nagiging makatotohanan ka samantalang, sa katunayan, inuulit mo lang ang isang emosyonal na kondisyon. Ang pinakamapanganib ay hindi sumisigaw ang paradigm. Ito ay bumubulong. Hindi ito nagpapahayag na nagsasabing, ako ang dahilan ng iyong paghinto. Sumisiksik ito sa iyong mga iniisip, sa mga dahilan na nililikha mo, sa mga takot na nararamdaman mo, sa mga oportunidad na hindi mo namamalayang tinatanggihan. Ito ang nagpapabigkas sa iyo ng, hindi ito ang tamang oras. Wala akong sapat na karanasan, paano kung magkamali, hindi ako ipinanganak para dito. At sa likod ng panloob na usapang ito, may isang layunin, panatilihin ka sa eksaktong kinalalagyan mo. Ngunit ang katotohanan, nawawalan lamang ng kapangyarihan ang paradigm kapag sinimulan mo itong makita. Kapag napagtanto mo na ang panloob na boses na yon ay hindi ang iyong pagkakakilanlan, kundi isang kondisyon. Mula sa sandaling makilala mo ang mga pattern na ito, sisimulan mong pahinain ang mga ito. At kapag napagtanto mo na hindi mo kailangang sundin ang mga otomatikong pag-isip, kontrolin mo ang sitwasyon. Ang pagbabago ay hindi kailanman nagsisimula sa labas ng mundo. Nagsisimula ito sa loob. Nagsisimula ito kapag nagpasya kang tigilan ang pag-uulit ng nakaraan. At iyan mismo ang nagpabago sa lahat para sa akin. Ang araw na naunawaan ko na ang aking mga resulta ay pawang refleksyon lamang ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aking sarili, nagsimula ang lahat na magbago. Mula sa isang bigo at nalilitong empleyado, nakapagtayo ako ng isang negosyo na kumita ng mahigit $100,000 sa unang taon nito. At iyon ay walang formal na edukasyon, walang karanasan, at halos walang alam tungkol sa negosyo. At alam mo ba kung bakit? Dahil, sa unang pagkakataon sa buhay ko, nilampasan ko ang di nakikitang bakod na yon. Kaya't sinasabi ko, ang paradigma ang ugat ng lahat. Hindi ito ang teknik, hindi ito ang pagnanais, hindi ito ang affirmation, hindi ito ang pangarap. Ito ang panloob na imahe na hawak mo sa iyong sarili. Kung hindi ito magbabago, walang magbabago. Ngunit kapag nagbago ito lahat ay nagbabago. At iyan ang susi na hindi kailanman nauunawaan ng 70% ng mga tao. Sinusubukan nilang baguhin ang mundo sa paligid nila kung kailan ang dapat nilang baguhin ay ang mundo sa loob nila. Ngayon, isipin mo kung ano ang mangyayari kung tunay mong babaguhin ang panloob na istrukturang ito kung magpasya kang lampasan ang di nakikitang hadlang na iyon. Isipin mo lang sandali kung ano ang maaaring maging buhay mo kung titigil ka sa pamumuhay na limitado ng mga paniniwalang hindi naman talaga sa'yo. Pag-isipan mo iyan. Dahil eksakto dito, sa puntong ito, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Mayroong isang kritikal na punto na halos walang nakakakilala kapag sinusubukang paganahin ang law of attraction, ang tunay na emosyon na kasama ng pagnanais. Dito natitigil ang karamihan ng mga tao. Sinasabi nilang gusto nila ng mas maraming pera, ngunit may dala silang matagal ng pakiramdam ng takot at kawalan ng kapanatagan sa tuwing iniisip nilang pagandahin ang kanilang buhay. Gusto nila ng kasaganaan, ngunit nakakaramdam ng pagkakasala kapag iniisip ang mas maraming kaunlaran. Nais nila ng kalayaan sa pananalapi, ngunit naninikip ang kanilang tiyan sa tuwing titingin sila sa bank statement. At eksaktong ang panloob na kontradiksyon na ito ang sumasabotahe sa lahat. Hindi tumutugon ang universo sa kung ano ang sinasabi mong gusto mo. Tumutugon ito sa kung ano ang tunay mong nararamdaman. Ang vibration ay tinutukoy ng emosyon, hindi ng paulit-ulit na mga pahayag. Kaya't maraming nagtatagal ng maraming taon sa pagsasabing, ako ay masagana, ngunit hindi nila maramdaman ang kasaganaan kahit sa isang minuto lang. Sinusubukan nilang magbigay ng liwanag habang may dalang anino sa loob at ang anino ang laging nananaig. Naramdaman mo na ba ito? Sinubukan mo bang mag-isip ng positibo, ngunit sa kaibuturan ay may nagsabi sa iyo na hindi yon totoo para sa iyo. Marami sa mga negatibong emosyon na ito ang bumabangon bago pa man ang malay na pag-isip. Ipinapakita ng mga siyentipikong pag-aaral sa sikolohiya ng emosyon na nagre-react ang katawan bago pa man bigyang kahulugan ng isip. Nangangahulugan ito na maaari kang bumuo ng mga affirmation ng kasaganaan, ngunit kung ang iyong emosyonal na alaala ay nakakondisyon ng takot, naglalabas ang iyong katawan ng mga senyales ng alarma. At ang salungatan na ito ay lumilikha ng isang vibrational state na humaharang sa anumang positibong daloy.
Sa madaling salita, ang iyong intensyon ay nagsasabi ng, ngunit ang iyong vibration ay nagsasabi ng hindi. At ang vibration ay laging mas malakas. Naranasan ko ito mismo sa isang panahon ng buhay ko kung kailan tila imposibleng magbago. Naaalala ko ang isang pagkakataon kung saan umalis ako sa kagawaran ng bombero at sinusubukan kong bumuo ng ibang bagay, ngunit sa tuwing naiisip ko ang kumita ng mas maraming pera, may kakaibang pakiramdam na bumabangon. Hindi lang ito pagdududa, ito ay pinaghalong takot, kahihiyan, at isang uri ng pagkabalisa na sinubukan kong itago maging sa aking sarili. Inilarawan ko ang tagumpay, ngunit naramdaman ko ang kabiguan. Ninanais ko ang kasaganaan, ngunit naramdaman kong hindi ako karapat-dapat dito. At nangyari ito ng napaka-automatiko, kaya't hindi ko nga namalayan na ang pakiramdam na ito, hindi ang pagnanais, ang siyang nagbibigay kahulugan sa aking vibration. Masyadong binibigyan ng presyon ng mga tao ang kanilang sarili, dahil sa hindi nila kayang mag-isip ng positibo sa lahat ng oras, ngunit ang katotohanan, ang solusyon ay hindi ang pilitin ang pagiging positibo. Ang solusyon ay ang unawain ang pinagmulan ng pakiramdam. Kung sa tuwing naiisip mo ang pera, may lumilitaw na paninikip sa iyong dibdib, kailangang makita, maunawaan, at matunaw ang paninikip na iyon. Dahil iyan ang humuhubog sa vibrational field. Walang saysay ang pagtatago ng takot sa magagandang parirala. Ang enerhiya ng takot ay nananatili, nangingibabaw sa proseso. Mahalagang tandaan na walang nag-iisa sa karanasang ito. Ayon sa estadistika, isang malaking bahagi ng populasyon ang nag-uulat ng pagkabalisa na may kaugnayan sa pananalapi. Ipinapakita ng kamakailang pananaliksik na ang simpleng kilos ng pagbubukas ng isang singil ay lumilikha ng pisyolohikal na tugon sa stress sa malaking bilang ng mga tao. Nangangahulugan ito na ang emosyonal na hadlang sa pera ay hindi lang nasa isip mo, ito ay isang kolektibong programa. At dahil nga dyan, kapag may nakapagtagumpay na lampasan ang hadlang na ito, ang buhay ay nagbabago sa pambihirang paraan. At dito pumapasok ang isang bagay na lubhang praktikal. Imposibleng baguhin ang isang vibration kung hindi mo sisimulan ang pagmamasid sa iyong nararamdaman. Kaya naman, ang pinakamabisang ehersisyo na maaari mong gawin ay simple, ngunit may malalim na saysay. Sa loob ng 7 araw, maglaan ng 5 minuto bawat araw upang pagmasdan ang iyong mga emosyon tungkol sa pera. Wala nang iba. Magmasid lamang. Paano ka magre-react kapag naiisip mong magkaroon ng mas marami? Kapag naiisip mong makatanggap ng hindi inaasahang halaga ng pera. Kapag iniisip mo ang pag-invest. Kapag iniisip mo ang paggastos. Kapag iniisip mong humingi ng dagdag sa sweldo. Kapag naiisip mong mas malaki ang kikitain mo kaysa sa kinita ng iyong mga magulang. Ang simpleng gawaing pagmamasid na ito ay may nagagawa na hindi pinapansin ng karamihan, na ilalantad nito ang mga hindi mo namamalayang damdamin. At ang lahat ng nailalantad ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan. Kapag napansin mo ang isang emosyonal na pattern, hindi ka na nito kayang diktahan. Nagsisimula mong makita ang iyong sarili mula sa labas. At iyan ang unang hakbang upang baguhin ang anumang panginginig ng iyong enerhiya. Mayroong nakakapagpalayang epekto ang prosesong ito. Karamihan sa mga tao ay nagsisikap na kontrolin ang panlabas na salik, ang trabaho, ang mga bayarin, mga oportunidad, oras. Ngunit ang emosyon ang pinagmulan. Kapag binago mo ang emosyon, nagbabago ang pag-uugali. Kapag nagbago ang pag-uugali, nagbabago ang mga desisyon. Kapag nagbago ang mga desisyon, nagbabago ang mga resulta. At bigla, ang batas ng pag-akit ay nagsisimulang gumana ng tama. Naranasan ko ito nang simulan kong tukuyin ang aking takot. Napagtanto kong sa tuwing iniisip kong kumita ng mas malaki, sumusulpot ang mga alaala ng dating pagkabigo, mula pa noong panahon na nagpapalit ako ng gulong at naglilinis ng sahig, na naniniwalang wala nang mas mahusay na magagamit ko. Nang napansin ko ito, nawalan ng kapit ang takot. At nang nawalan ng kapit ang takot, mayroong bumuka sa loob ko sa mga bagong posibilidad. Sa panahong ito nagsimulang bumuo ang aking kumpanya ng pambihirang resulta, mahigit $100,000 sa unang taon, hindi dahil sa positibo ang aking pag-isip, kundi dahil sa wakas ay iniayon ko ang aking damdamin sa aking kagustuhan. Kaya naman sinasabi ko, ang damdamin ang susi. Hindi mo inaakit ang gusto mo. Inaakit mo ang iyong pinanginginig na enerhiya. Kapag naunawaan mo ito, nagsisimulang magbago ang lahat. Kapag huminto ka sa pagtakbo mula sa mga emosyon at sinimulan mong pagmasdan ang mga ito, nagsisimula mong kontrolin ang iyong dalas ng enerhiya. At kapag kinokontrol mo ang iyong dalas, kinokontrol mo ang iyong buhay.
Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Mayroong napakalakas na bagay na kakaunti lamang ang nakakaunawa kapag sinusubukang ilapat ang batas ng pag-akit, ang kakulangan ng naayon na aksyon sa bagong pagkakakilanlan na nais nilang likhain. Karamihan sa mga tao ay nangangarap ng malaki, naglalarawan ng kasaganaan, nagvi-visualize pa nga ng mas magandang hinaharap, ngunit patuloy na gumagawa ng mga desisyon batay sa takot, kakulangan, at kawalan ng katiyakan. At lumilikha ito ng nakasisirang panloob na salungatan. Para itong pagsisikap na umandar ng nakahila ang handbrake. Hindi kayang panatilihin ng vibrasyon ang paggalaw dahil ang aksyon ay sumasalungat sa pagnanais. Dito naliligaw ang marami. Iniisip nilang sapat na ang paglalarawan. Iniisip nilang sapat na ang pag-uulit ng mga affirmation. Iniisip nilang sapat na ang positibong pag-isip. At hindi nila napagtanto na ang universo ay tumutugon sa buong pakete, pag-isip, emosyon, at aksyon. Kung sinasabi mong gusto mo ng kasaganaan, ngunit ang iyong mga aksyon ay nagpapakita na natatakot ka pa ring mawalan ng bawat sentimo, ang mensaheng ipinapadala mo ay hindi kasaganaan, ito ay takot. At ang takot ay laging umaakit ng mas maraming pangyayari na nagpapatibay sa takot na yon. Nangyayari ito ng higit pa sa iyong naiisip. Halimbawa, ilang tao ang nagsasabing gusto nilang kumita ng mas malaki, ngunit umiiwas humingi ng dagdag sa sweldo dahil natatakot silang makagambala. Ilang tao ang nagsasabing gusto nilang magsimula ng negosyo, ngunit hindi man lang gumagawa ng unang hakbang dahil patuloy silang inilalarawan ang lahat ng maaaring magkamali. Ilang tao ang nagsasabing gusto nilang baguhin ang kanilang buhay, ngunit ginugugol ang buong araw sa pag-uulit ng parehong mga pagpipilian na nagpapanatili sa kanila na nakakulong. Marahil nangyari na ito sa iyo. Naranasan mo na bang gustuhin ang isang bagong realidad, ngunit pakiramdam mo ay may pumaparalisa sa iyo sa mismong oras na kailangan mong kumilos? Ipinapakita ng mga bagong pananaliksik na ang pag-ugali ng tao ay higit na ginagabayan ng isang panloob na persepsyon ng pagkakakilanlan. Sa madaling salita, kumikilos ka ayon sa kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw. Kung, sa kaibuturan, nakikita mo ang iyong sarili na limitado, pangkaraniwan, o nakatadhana sa kakulangan, masasalamin ito sa iyong mga aksyon, kahit na ang iyong sinasadyang pagnanais ay iba ang sinasabi. At iyan ang dahilan kung bakit marami ang nagtatapos sa pagsasabotahe ng kanilang sariling pag-unlad. Naaalala ko ang isang yugto sa aking buhay kung saan nagtrabaho ako pansamantala sa mga serbisyo sa paglilinis. Lumalaki ang kumpanya at mayroon akong mga ideya upang palawakin, mag-hire ng mas maraming tao, kumuha ng mas malalaking kontrata. Ngunit mayroong isang bagay sa loob ko na nagsasabi, masyado itong malaki para sa iyo. Sa tuwing may lumalabas na oportunidad na kumuha ng bagong kliyente, nag-atubili ako. Hindi ito kawalan ng kakayahan, ito ang lumang pagkakakilanlan na sumusubok na hilahin ako pabalik sa nakaraan. Natatakot akong mabigo, natatakot na makadisappoint, natatakot na hindi ko kayang hawakan ito. At ang pinakakakaiba ay kumikita na ako ng higit pa sa aking naisip noon. Gayunpaman, kumilos ako na parang ako pa rin ang batang walang direksyon, walang pinag-aralan, walang kumpiyansa. Kumatok ang mga oportunidad at hinarap ko sila ng may pangamba, na parang hindi ko karapat-dapat ang alinman dito. Hanggang isang araw ay may nagbago. Nakikipag-usap ako sa isang posibleng kliyente, isang malaking kontrata na maaaring magpataas ng aking kita sa bagong antas. At sa kalagitnaan ng usapan, napagtanto kong malapit ko na itong tanggihan. Para bang may boses na nagsabi, masyado itong malaki para sa'yo. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ko ang paghahalo ng galit at kaliwanagan. Naisip ko, bakit patuloy akong namumuhay na parang ako ang taong dati, at hindi ang taong ako ay nagiging. Lubos akong natinag noon. At, sa unang pagkakataon, nagpasya akong kumilos tulad ng isang taong tunay na naniniwala sa sariling kakayahan. Tinanggap ko ang kontrata. At ang kontratang iyon ay nagbukas ng mga pinto na humantong sa akin upang makalikha ng mahigit $100,000 sa unang taon ng negosyo. Ang pangyayaring iyon ay nagturo sa akin ng isang bagay na nagpabago sa lahat. Kailangan mong kumilos tulad ng taong nais mong maging, hindi tulad ng taong ikaw dati. Ang aksyon ay isang pagpapalawig ng pagkakakilanlan. At ang pagkakakilanlan ang humuhubog sa panginginig ng iyong enerhiya. Kapag kumilos ka ng may tapang, kahit nanginginig sa loob, nagpapadala ka ng isang makapangyarihang mensahe sa universo, ako ay handa. At ang universo ay tumutugon ng naayon. Maraming kilalang tao ang dumaan sa parehong proseso ng pagkakakilanlan at aksyon.
Isang malakas na halimbawa ay si Sylvester Stallone. Bago siya naging kilala, naranasan niya ang labis na kahirapan. Ngunit kahit namumuhay sa mahihirap na kalagayan, gumawa siya ng mga aksyon na sumasalamin sa pagkakakilanlan na nais niyang buuin. Sumulat siya ng isang buong script na naniniwala siyang mababago niya ang kanyang buhay. Kahit walang pera, walang suporta, kahit ilang beses na tinanggihan, kumilos siya na parang isang taong nakatadhana para sa mas dakila. Ang tapang na ito, na naayon sa pagnanais, ay umakit ng eksaktong resulta na hinahanap niya. Ito ay buhay na patunay na tumutugon ang universo kapag kumilos ka ng naayon sa iyong sinasabing nais mo. Ngunit totoo rin ang kabaligtaran. Nakita natin ang mga celebrity na nawalan ng lahat dahil natatakot silang baguhin ang paraan ng kanilang pakikitungo sa pera at sa kanilang sarili. Ang ilan ay nakamit ang katanyagan at kayamanan, ngunit namumuhay pa rin na may emosyonal na pagkakakilanlan ng kakulangan. At, sa huli, nagtatapos sila sa paggawa ng malalang desisyon, sinasabotahe ang mga oportunidad, at bumabalik sa parehong pattern ng vibrasyon. Nangyayari ito dahil hindi kasama ng aksyon ang panloob na pagkakakilanlan. Hindi mananatili ang panlabas na kasaganaan kung may panloob na kahirapan. Kaya naman kailangan mong maunawaan ang puntong ito. Ang batas ng pag-akit ay hindi ganap na nagpapakita kung ang iyong mga aksyon ay hindi kinukumpirma ang nais mong maakit. Hindi ka maaaring humingi ng kasaganaan at kumilos ng may takot. Hindi ka maaaring magnanais ng kalayaan at kumilos ng may pag-aatubili. Hindi ka maaaring gusto ng kasaganaan at kumilos na parang isang umaasa sa pinakamasama. At narito ang isang hamon na maaaring lubusang magpapabago sa iyong panginginig ng enerhiya. Sa susunod na 3 araw, sa tuwing lilitaw ang isang oportunidad na kumakatawan sa isang hakbang tungo sa buhay na iyong ninanais, anumang oportunidad, gawin ang matapang na desisyon. Kahit maliit. Kahit simple. Kahit hindi komportable. Kumilos lamang tulad ng pinakamataas na bersyon ng iyong sarili ang gagawa ng desisyong iyon. Dahil, kapag kumilos ka na parang narating mo na, igagalaw ng universo ang mga piyesa para tunay kang makarating doon. Ito ang puntong nagsisimulang magbago ang lahat, kapag ang pagnanais ay tumigil sa pagiging isang pag-isip lamang at nagiging aksyon. Kapag gumawa ka ng hakbang, lilitaw ang daan. Kapag naglakas loob ka, bubukas ang daloy. Kapag binago mo ang iyong aksyon, binago mo ang iyong dalas ng enerhiya. At kapag binago mo ang iyong dalas, binago mo ang iyong buhay. At habang hinahayaan mong manahan ang mga ideyang ito sa iyong kalooban, mapapansin mo kung paano nagsimulang magkaroon ng mas maraming saysay ang lahat. Kapag nagbabago ang persepsyon, nagbabago ang mundo kasama nito, at nangyayari ito ng napakagaan na parang mahika. Kaya, bago ka magpatuloy sa iyong susunod na hakbang, gumawa ng isang simple, ngunit lubos na makapangyarihan, ibahagi ang video na ito sa isang espesyal na tao, isang taong alam mong makikinabang sa mensaheng ito ngayong araw. Minsan, isang pahayag ang gumigising ng bagong buhay. Salamat sa pagiging narito, sa pagbibigay puwang sa kaalamang ito, at sa pagpapahintulot sa pagbabagong ito na magsimula sa iyong kalooban. Magkikita tayo sa susunod na video, at ginagarantiya kong ayaw mong palampasin ang susunod.